yung lahat ng salita ng Diyos na kailangan natin para maligtas, nakasulat yon. Ipinasulat kasi ng Diyos yun eh. Basahin natin ang 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni Numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yun, lahat ng isinusulat ko, sabi ni Pablo, pawang utos ng Panginoon. Eh kay Isaias, ano naman ang utos ng Panginoon kay Isaias? 38 ng Isaias, kapatid na Daniel. Ngayoy yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Noong araw na wala pang papel, kahit sa bato, pinapasulat ng Diyos yung kanyang salita. Paano gusto ng Diyos na makarating sa tao yung kanyang salita? Sabi niya kay Jeremias 26:2. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Ayun, yung mga utos ng Diyos, sabi ng Diyos kay Jeremias, huwag kang magbabawas kahit isang salita. Bakit? 12:32 ng Deuteronomium, sabi niya naman kay Moises, Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. bawal bawasan, bawal dagdagan. Halimbawa, di ba naririnig mo yung salitang 10 utos? O hindi ba hanggang ngayon naman 10 rin yun? Nabawasan ba yung 10 utos? 816. Hindi. Nasa Biblia. Kaya alam mo kapatid, ang Biblia reliable eh. Kahit nagkaroon pa ng mga changes sa mga interest ng mga reliyon, eh nananatili naman ang Biblia nasa atin eh. Bakit? Ito ang garantiya ng Diyos. Basahin natin ang Jeremias 1:12. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, Thank you. iyong nakitang Meron isa. mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Ang Diyos po ang nag-iingat niyang salita niya eh. Kaya ang sabi ni Kristo sa Mateo 24, pakinggan niyo ang sinasabi niya sa 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Garantiya po ng Diyos yan sa kanyang Okay. salita. Kaya awa ng Diyos nakarating sa atin ang Biblia. Eh paano natin malalaman kung ang Biblia ay nadagdagan o nabawasan? Babalik ka doon sa mga matatanda. Yung matatandang Biblia, yung, alam nyo, sa mundo ngayon, kapatid, meron tayong natuklasan ng mga archaeologists ng mga early copies of the Bible. Halos yung panahon Bilis pa lang, ni guys. Kristo. Basahin mo mga kapatid na Daniel. Yung Pagdating natin, meron na kaagad. na yan, fragment 15. Sana all. A fragment of the Gospel Iba kasi of John, matagal eh. B52, is the oldest known manuscript medyo- fragment of the New Testament. Description, Maano yung Greek, biyahe mo. page of papyrus, So, ang ganda pagka mabilis para makakarami tayo. 122, 150 Mabilis ka makarami. CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition, 1920. Current location, John Rylands Library, Manchester, England. Manuscript number B52. Manuscript family, Alexandrian. Ayan. Yan pong manuscript na yan, it dates back to the year 120 to 150 AD. Eh, nung mamatay po si San Juan, mga 100 eh. 100 AD nung mamatay si Juan eh. Eh yan, 120. Napakalapit po niyan sa panahon ni Juan. At meron po tayong mga kopya ng Biblia ngayon na it dates back to the 3rd, 4th century. Kagaya halimbawa nung Oxyrhynchus Papyrus, 3rd century lang po yun. 300 taon mula kay Kristo.
Ibig sabihin, napakalapit po nun sa panahon ni Kristo. Makikita mo na yun parang kumbaga puro pa puro. Hindi pa nadadagdagan. May mga nagdadagdag kasi pagdating ng mga panahon Kagaya halimbawa nung Codex Sinaiticus. 250. Nakasulat po yun sa Greek. Noon pa po yung 4th century. Nung pumunta po ako sa England, nung pumunta ako sa London, nakita ko yung kopya nung Biblia na yon. 1,600 years ago. Yung Biblia na yon, mula nung 1,600 years ago. Yan po ang tinatawag na Codex Sinaiticus, nandun sa British Library. Pumunta po ako, nakita ko mismo. Kaya sa mundo ngayon, meron tayong mga hawak na kung tawagin na ancient manuscript. Para malaman mo kung dinagdagan sa ating panahon, babalik ka lang doon sa mga dati. Doon po, yun po ang paraan, kapatid.